Sunod-sunod naman ang krimen sa Metro Manila ngayong unang linggo pa lang ng 2014. Sa Maynila, 2 ang patay matapos pagbabarilin sa underpass malapit sa City Hall. Naritong report. Kakapasok pa lang ng taong 2014 pero kaliwat ka ng kaso ng pamamaril na ang naitatala. Bandang alas 6 kagabi, pinagbabaril ang 3 lalaki sa underpass sa pagitan ng Manila City Hall at Intramuros. 2 ang patay habang kritikal ang isa pa. Ayon sa isa sa mga nasa paligid ng pinangyarihan ng krimen, sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig pero hindi na raw napansin kung sino ang bumaril. Marami raw tao sa underpass nang mangyari ang insidente. Kwento naman ng isang barangay kagawad, residente sa kalapit na barangay ang 2 sa 3 lalaki. Wala pang pahayag ang mga pulis kaugnay nito. Away trapiko naman ang pinag-ugatan ng pamamaril ng isang pulis sa La Huerta, Parañaque. Pinasok niya yung one way. Sinabihan naman siya ng mga tao natin na maayos na, sir, one way yan. Hindi, walang one way sa akin. Ngayon, dumiretso siya. Dire-diretso, hindi naman siya nagpakilalang pulis eh. Okay. Dire-diretso siya hanggang sa maabutan nila. Okay. Pinuputokan na si EXO hanggang sa makatakbo rito, pinuputokan pa rin hanggang dyan sa loob. Ayon sa nakasaksi, angkas ni PO1 Michael Davila sa motor ang kanyang misis. Sinubukan daw nitong awatin ang mister sa pamamaril pero aksidente siyang natamaan ng bala. Kritikal ang kondisyon ng misis ng pulis ngayon. Meron ding 2 pang nadamay sa insidente. Patay naman ang ex-ho ng barangay na si Armando Concepcion. Ngayon, nahaharap sa reklamong murder, attempted homicide at reckless imprudence resulting to serious physical injury si Davila. Patay rin matapos tamaan ng bala ng improvised shotgun ang Deputy XO ng Barangay Lupang Pangako sa Payatas, Quezon City at dating stuntman na si Edelberto Roque. Hinala ng kanyang mga kaanak, aksidente ang nangyari dahil wala naman daw talagang nagpaputok ng baril. Gayunman, iniimbestigahan na rin ng pulis kung may foul play sa insidente. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.